Today our days of rest will be with us. As we pray in those who praise us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Okay, maaari na maupo ang lahat. Thank you, ma'am. Bago magsimula ang ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng paunang pagsusulit upang malaman kung mayroon na ba kayong paunang kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Okay. Ito yung Ang pagsusulit nyo ay magkakaroon ng 1 hanggang 15 bilang. So, sulat nyo muna yung pangalan nyo. So, ayan, hindi pa tayo ng minuto. Pakipasok na ang inyong gawa. Pwede ba yung So, ayan. Sa paunang sulit ninyo, mayroon na kayong paunang kalaban tungkol sa karapatang pantao. So, gagawin natin ngayon, ay dadaanan na lang natin ang bawat subtopic nito. So, yan. Hahatiin namin ang klase sa 2 grupo. Dahil sa konti lang naman ngayon ang pumasok, dahil excited na kayo magbakasyon, so hahatiin natin ang klase sa 2 grupo. So, ito ang unang grupo at ito ang pangalawa. So, maghanap kayo ng isang representative para tumayo sa harapan. Okay na. Divide and Marva! Ako yung pala ako maliwanagin sa'yo. Yan. So, okay lang yan. Kinauso kayo. Yan. Bali ito mga hawak namin. Ito yung mga larawan. May mga pangunahing kailangan ng isang tao. Iniligid siya dun sa tao na piliin nyo. Kung sa harapan, iniligid siya. Halimbawa, libro. Saan mo siya ginagamit? Ay, saan yung kailangan pag pinakatawan ng libro? Bali sa ulo. So, umpisahan lang ang ating panghatang gawain. Bigyan lang ko naman kayo ng 5 minuto para gawin yung pagsusunod. Ano nga ba? Yan, game na. Game na. Preview. 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 Dagdagan natin kung ano yung mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Bigyan ulit ng isang representative para ipaliwanag kung bakit nila kinakailangan ng mga bagay dito. Sa group 2. So yan, Miss Stacy. So, yung libro ko, inalagay namin sa taas dahil po, alam kailangan ko yung utak. Yung mukha naman po is for makeup. Yun po, para sa mukha yun. Ito touch po, para sa ngipin. At sa gitna ng cellphone kasi po, ang madalas pong alura sa daigdig yung kamay. Ano pa? At ang damit, siguro kain po ay yung chan at sapatos. Yan, palakpakan natin sila. Ito naman, Mayra. Sa grupo naman po namin, nilagay namin sa bibig yung tubig kasi dadaan naman yung tubig sa bibig. Tapos, meron din pera, so usually kamay naman yung mga hawak na pera. Kaya sa kamay namin siya nilagay. Tapos, yung love, kasi hindi lang naman po yung material na bagay ang kailangan ng tao. Kasi ang pagmamahal, so kailangan natin yung para mabuhay. Tapos, next is yung
individual o personal na karapatan. Personal na uri ng karapatan. Karapatang pantao. So, meron tayong 5 uri ng karapatang pantao. Meron tayong karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang panlipunan, karapatang pangkabuhayan, at karapatang kultural. Pero bago natin simulan at ipaliwanag ang 5 uri na yon, paliwanag muna natin kung ano ba ang karapatang individual o personal. So, sa inyong palagay, ano ba ang individual o personal na karapatang pantao? Okay, divide. Yun po yung mga bagay na dapat kong tanggalin natin sa individual. Tama. Ito yung mga karapatan na pag-aari ng mga individual o yung karapatan na sa kanila lang. Halimbawa nito ay ang karapatan sa lote o karapatan sa lupa, pamay-ari ng lupa. Yan. Sa ngayon, talakayin naman natin ang karapatang sibil. Sa tingin nyo, ano ba ang karapatang sibil? Yan, kaya naman ba? Okay, Amy. Nagpakarapatan ng tao upang mabuhay ng mapayapa. Tama. Sa karapatang sibil, okay, palakpakan natin si Daisy. Okay, sa karapatang sibil, dito pumapasok yung karapatan ng mga tao sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Okay, so, ngayon, sa karapatang politikal naman, sino ang may kaalaman? Okay, Tina. Ito po yung kaugnayan dun sa, sa karapatan ng tao sa pagboto. Tama. Sa karapatang politikal, dito pumapasok yung pagkakaroon natin ng individual o personal na karapatang pantao. Halimbawa na lang ito ay sa pagboto natin. Di ba lahat tayo ay karapatan natin pumili o bumoto ng ilulungkot natin sa pwesto? Okay. Palakpakan natin si Tina. Yan. So, sa karapatang panlipunan naman, Marva. Ito po yung karapatan para mabuhay yung mga tao para mapaligid. Tama. Okay. Palakpakan natin si Marva dahil sa kanyang sagot. Sa karapatang panlipunan, halimbawa nito ay sa isang barangay. Di ba lahat naman tayo ay may karapatang tumira o bumili ng lote para sa ating pagmamayari. So, sa karapatang pangkabuhayan, R. Ito yung karapatan ng isang tao na magkaroon ng pinapupunan ng Kabuhayan. kabuhayan. Okay, tama. Tama. Palakpakan natin siya. Okay. Sa karapatang pangkabuhayan, dito natin malalaman na ang bawat individual ay may karapatang magtrabaho. Dahil ang bawat isa ay hindi naman tinatanggalan ng karapatang magtrabaho. Dahil, karapatan din ng bawat isa ang magbayad ng huli sa pamamagitan ng pagkakatas sa sweldo nila sa buwanan. Okay, sa karapatan kultural. Mariel. Karapatan ng taong lumakas sa pamilya. Okay, tama. Palakpakan natin si Mariel. Okay, sa karapatan agrikultural, dito rin pumapasok yung halimbawa na lamang ay yung sa mga magsasaka. Diba? Sila ay ng pamay-ari ng sakahan, pero ang iba sa kanila ay hindi, o inuupahan lamang nila. Pero maaari silang umupa doon sa pagbabayad dun sa totoong nagmamay-ari ng lupa. So, ngayon naman, dumako tayo sa pang-grupo, kolektibo, karapatang pantao. Sa tingin nyo, ano ba ang pang-grupo, kolektibo, karapatang pantao? Okay, divide. Yun po yung parang pagkalapang grupo. Maaari. Sino pang may sagot?
na pumapasok naman sa pangkabuhayan at sa panlipunan. Di ba sa lipunan natin ay nagkakaroon tayo ng organisasyon o co-op na tinatawag. So doon pumapasok yung panggrupo o kolektibong karapatang pantao. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang parte ng karapatang pantao, ang batayan ng legal na karapatang pantao. So sa tingin nyo, ano ba ang batayan ng legal na karapatang pantao? Daya. Ang batayan legal ng karapatang pantao ay nasusulat sa mga saligang batas. So kahit na bilang pa lang natin, meron na tayong tinatamasang batas, mas maganda pa rin, ay karapatan, mas maganda pa rin na meron tayong batas na nagiging sandigan natin para if ever na hindi natin masamasa yung karapatan na yun, meron tayong pagbabasin. Dumako tayo sa mga artikulo sa saligang batas ng Pilipinas na kinilala na sa karapatang pantao. Okay, sino ang nakakaalam ng isang artikulo patungkol sa karapatang pantao? Pina. Tama. Bill of Rights o karapatang magbayad ng buwis. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang magbayad ng buwis at kinakailangan magbayad ng buwis sa ating gobyerno upang meron silang may pansuston sa atin sa pangangailangan. Halimbawa na lamang ay sa pangangailangan medikal. Ang Bill of Rights ay nasusulat sa ikatlong artikulo ng Saligang Batas noong 1987. Sunod. Daisy. Tama. Ang karapatang bumoto. Ang ating saligang batas ay nagkaroon ng artikulo na nagsasaad na ang bawat isa ay may karapatang bumoto o nararapat lamang na bumoto kapag ang panahon ng eleksyon ay dumating na. Ang artikulong ito ay nasusulat sa saligang batas. Ang artikulong ito ay ang ikalimang artikulo na naisusulat sa saligang batas ng Pilipinas. Sunod. Irene. Ang bansang ekonomiya at patrimonyo. Tama.